hindi naman bobo si Attorney Jesus Escudero, no? Alam niya yung batas. Ako, talagang naniniwala ako doon. Alam niya yung konstitusyon kahit bali-balik na rin. Alam niya yung tama at saka yung mali. Alam niya na yung forthwith, ibig sabihin nun, agad-agad. Hindi dapat pinag-iintay. Kahit meron siya pinapaliwanag na hindi ibig sabihin nun immediate, no? Ang mas gusto kong pag-usapan dito, bakit despite his legal brilliance, his intelligence, bakit niya ginigit itong bagay na clearly mali? Yan ang gusto kong pag-usapan, no? Of course, siya yung mas makakasagot nito. Pero sa ating huntahan, no, ano bang basa mo, Attorney Barry? Bakit ganon, no? Matalinong tao siya, pero bakit ito yung landas na tinatahak niya? Una, agree ako na sigurado alam naman niya kung ano yung tama dito. Naging teacher nga ng batch ko yan nung panahon na yun, hindi pa siya politiko. So, Professor Cheese pa siya noon. Bago siya maging congressman. So, ako tingin ko, klaro sa kanya. Di ba? Kung ano yung utos ng konstitusyon dito. Pero, klaro din naman na mula simula. Di ba? Mula noong natanggap ng Senado noong February 5, nitong taong ito, yung articles of impeachment galing sa House of Representatives. Klaro din naman na ang kanyang ugali, ang kanyang kagustuhan, ay wag upuan. Diba? Yun eh. Paulit-ulit yun eh. Yung paghahanap ng dahilan para wag magpatuloy. Diba? Naka-recess kami. Diba? Nangangampanya yung mga senador. Hindi pwedeng magpatawag ng special session kung hindi legislation ang pag-uusapan. Okay? Hindi pa nakukonvene yung plenary. So formally, hindi pa natatanggap yung articles of impeachment. Lahat ito, alam mo, parang merong semblance ng konting legalidad. Pero kung titingnan mo sa kabuuan, lumalabas, excuses lahat ito eh. Excuses para wag maupo at simulan yung impeachment trial. So ako tingin ko, from the start, ang attitude niya ay wag upuan ito, and pwede tayo mag-speculate as to why. Siguro, before the election, ayaw niyang malagay sa alangan. Ayaw niyang kasi pag nag-impeachment trial, dalawang bagay ang mangyayari. Una, lalabas yung ebidensya, di ba? Sasagot yung vice presidente. And maobserbahan ng mga tao kung ano yung asta, yung demeanor, yung pakikitungo ng mga senator judges in real time, di ba? On a daily basis doon sa mga nangyayari sa trial. So, makakaroon ng mas malinaw na ideya tungkol sa kanilang pagkiling. Siguro, ang kanilang posisyon dito, ayaw naming malagay sa alangan pa. Ayaw naming malagay sa pwesto na kailangan namin pumili kung sino ang kakampihan dito sa ongoing na political battle between yung administrasyon at yung kampo ni VP Sara Duterte. So, kumbaga, playing it safe, di ba? Trying to keep their options open, nagbabasa ng ano bang patutunguhan. So, yun yung dahilan before. After the elections, tapos na. Yun nga. After the elections, baka naman meron na talagang element dito na tingin nila mukhang lumabas ang kahinaan ng incumbent administration dahil sa resulta ng eleksyon. Baka moving forward, ang mas merong advantage politically ay si VP Sara Duterte. Ayaw na nilang malagay sa pwesto na kailangan nilang pumosisyon sa isang impeachment. Tatanungin mo pero kung boboto naman kami acquittal, gano'n na epekto Pero ang problema kasi sa acquittal, paano ang lumabas na ebidensya malakas? Paano kung meron talagang mapatunayang matibay na kaso yung prosecution team, yung House prosecution team? Paano kung yung magiging sagot ni VP Sara Duterte malabo, di ba? Alangan namang sa ganung pwesto, hindi mo pa rin i-convict. Meron namang balik yun sa'yo, and we've seen that sa mga nakaraang impeachment trials natin. So, para makaiwas na lang sa ganong klaseng sitwasyon na baka mamaya malagay pa kami sa alangan dito, wala na lang trial, di ba? Kasi walang trial, walang ebidensyang maipapakita, walang pagharap sa publikong mangyayari, di business as usual tayo, di ba? So ako, yun yung malinaw dito di ba? Kasi tama naman yung sinabi mo Kung ang pagbabatayan lang natin ay ano ba ang malinaw na takda ng konstitusyon, napakaklaro naman nun Pero ang lumalabas talaga dito, nakakandara pa para maghanap ng dahilan para wag ituloy. So ang question ay, bakit? Mukhang mauuwi tayo dun sa
personal political interests ng mga taong involved dito. Ayaw nilang malagay sa pwesto na magte-take sila ng political hit dahil doon sa magiging posibleng maging posisyon nila in the impeachment trial. So iniiwasan na yung ganun situation. Baka mapilitan pa sila mag-decide, no? And that lumalabas dito, kahit sa angulo mo tingnan, pinoprotektahan dito yung vice presidente. Diba? Kahit bali-baliktarin mo eh. Pag hindi ka nag-trial, it's a form of protecting the vice president. Ito naman yung isa kong tanong, Attorney Barry, no? After everything is said and done, itong lahat ng ginagawa ni Chis Escudero o hindi niya ginagawa, whatever the reason is, do you think it will be worth it? Yung ganitong kanyang pagpostura o pagmaneobra? Ang pwede ko lang gawing basis dyan ay yung mga previous experience natin sa mga nagkaroon ng public backlash dahil sa kanilang mga asta sa impeachment trial. And ito specifically yung lumabas na rin tong comparison na ito nitong mga nakaraang araw. Di ba? Kinukumpare ng mga tao itong ginagawa ng Senado ngayon doon sa naging boto nung impeachment trial ni former President Erap Estrada na wag buksan yung second envelope. Kung naaalala pa ng mga tao yun kasi medyo matagal-tagal na yun di ba? Pero ang nangyari noon, tanda ko. Diba? Ako din. Tanda ko din yun. Pero di ba? Okay. Pinipresenta yung prosecution team noon na isang envelope into evidence kung bubuksan o hindi yung laman para maipresenta yung mga dokumento sa loob. At nag-object yung defense ni President Erap at nagbotohan yung mga senador and nagwagi. 11 senators voted not to open, which at that time was enough. At dahil doon, nagkaroon ng malaking backlash, nagkaroon ka ng EDSA 2. Pero ang gusto ko pag-usapan yung consequences dun sa mga ibang taong naging very visible dun sa 11 senators na tumutol doon. Paunahin na si Tessie Aquino Oreta. Kasi ang nangyari sa kanya, bukod sa bumoto siya, nagsayaw pa, di ba? Kaya natawag siyang dancing queen. At pagkatapos doon, hindi na siya nanalo ng eleksyon. Ever. Tumakbo siya 2007, re-electionist. Ang layo. Kahit na naging senador na siya noong 1998. So one-term senator. Ngayon, hindi ko sinasabing gano'n na mangyayari kay Senator Chis Escudero, pero merong ganong president sa nakaraan. Ibig sabihin, maaaring feeling mo ngayon, di ba, pwede mong gawin kahit ano, di ba? Pero, alam mo naman mga Pilipino at mga butanting Pilipino pag nagkaroon talaga ng punto na ang feeling talaga ay medyo niloloko mo na sila, nakakaalala pa kahit paano, di ba, mga butante natin. At posibleng may balik yun sa'yo sa mga future na mga pagtakbo mo. Oo nga. Speaking of mga Pilipino, minsan hindi nakakalimot, no? Although madalas nakakalimot. Naalala ko itong si Ralph Recto Diba yung nateguri ang Batman, yung nag-introduce ng value-added tax. Talo siya. Matagal din siyang hindi nanalo. Sa susunod na eleksyon, natalo siya. Tama. Yun. Kasi kahit paano, yung pagtumatak talaga na parang may malaki ng kapabayaan. Meron na talagang malaking panlulokong nangyayari. At tingin ko, ito, malapit-lapit na doon. Lalo na't sa survey, 88, 90% ang nagsasabi 88%. 88. Pero may mas recent yung WR numero yata na 90, di ba? 9 out of 10. 9 out of 10. Pero sabihin, overwhelming na karamihan ng mga na-survey, di ba, ng mga Pilipino ay pabor na ituloy yung impeachment trial. Actually, to be fair, si BP Sara Duterte, ang sinasabi niya, willing siyang humarap sa isang impeachment trial. Ewan ko kung gaano kasinsero yun. Kasi iba naman ang sinasabi ng kanyang mga kaalyado. Yung kanyang numero. Ako, sorry, hindi ko binibili yun Tulad na sinabi ko sa programa kagabi. Pag alam mo kasi na pabor sa'yo yung korte at walang balak mag-hearing, madali magsalita na. Gusto ko ng hearing. Tsaka yung dalawang numero uno niyang alyado sa Senado, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Amy, klarong-klaro ang posisyon si Senator Bato, sa kanya pa nanggaling itong supposed resolution, di ba, na pinapaikot ngayon, di ba? So, be that as it may, di ba, kung naman yung totoo, at least,
'di ba? Lip service niya, 'di ba? Dagdag mo yung kaya nga doon sa UP law statement, sinasabi na kasi isa sa mga sinasite ni doon sa resolution ni Senator Bato, violation daw of the right to speedy trial. Ang isang puntong nakalokohan Natawa ko dahil sorry, nung nabasa ko. Diba? Natawa ko nung turon eh. Bakit ba nag-delay? Di ba kayo din naman na nag-delay niyan? Pero labas doon, ang right to speedy trial, ang nagke-claim niyan, yung akusado. Yung akusado, ang sinasabi gusto kong tumuloy yung trial eh. So bakit ang nagmo-motion para sa akusado, yung judge? Para nag-aabogado para dun sa akusado, yung judge. Ngayon lang ako nakakita. Well, di ba, medyo malabo ng konti. Pero alam mo naman, malabo naman itong buong usapang ito sa Senadong ito.